Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagsubaybay at pagtangkilik ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. At ganoon din sa pag-follow ninyo sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Of course, nagpapasalamat din kami ni Ma'am Lorraine Marie Badoy sa inyong pagsuporta sa programang Bigwas ng Agila. May Facebook page po yan at mayroon din pong YouTube channel. Mga kababayan, huwag kalimutan ang ating advocacy center na pwede niyong tulungan para po magpatuloy ang ating pagpapaliwanag at mga public and community forum on certain issues regarding good governance. Ang ating Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating GCash line and line of support ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Ruhilda Celis po kay Langging. Siya po ang nagko-coordinate ng ating support at pwede rin kayong magpadala ng GCash kahit 1 peso, 2 pesos, 5 pesos will do. Titipunin natin at nang makapagbigay tayo ng ambag sa ating mga community organizers. Maraming salamat po mga kababayan sa patuloy niyong pagtitiwala kay Ka Eric at sa ating advocacy. Napakalinaw po ng abuso na nagaganap sa Committee on Justice. At ito ay pinamumunuan ng malitagang talaga. Dahil kay Speaker, tayo ay nagkaroon ng maleta. Dahil kay Speaker, bumaha ang flood control projects na ginawa nilang sindikato. I'm referring to Luistro, no? Itong Maleta Group, Maleta Gang, na dapat kung may kahihiyan ito ay nag-resign ito bilang committee chairperson sa Committee on Justice at dapat nag-inhibit ito sapagkat sangkot ito si Luistro sa maraming katiwaliang inaakusa na miyembro ng sindikato at Maleta Gang ni Romualdez at ni Marcos. Lalo na po nang ibinulgar ito ni Ginoong Saldico, nakasama ito sa mga alipores. Attack crocodiles, no? Ang tawag ni Congressman Toby Chanco, mga kagaya ni Benny Abante din po ito, mga attack crocodiles ni Martin Tambaloslos. Ngayon, dahil hindi ito nag-inhibit, makapalang apog, nagpakita pa ng kanyang pagiging hambog at abusado sa poder sa pamamagitan po ng pagbabaloktot sa proseso. Kaya hindi kataka-taka na itong kanilang binabaloktot at ginagamit na kabulastugan, mga kababayan, no? Sa what a term, no? Kabulastugan at katarantaduhan sa impeachment process nila versus the Vice President will always be questioned sa court, sa public opinion court at sa Supreme Court. Yan ang mangyayari dyan, mga kababayan. Sapagkat una, ang kanyang pahayag na may constitutional violations daw si Vice President Sara Duterte sa hindi pagdalo personally doon sa pinapatawag nilang committee hearing o trial by publicity at mock or mini trial. Hearing tapos kung patakbuhin niya parang trial sa korte, ang ginagawa niya, wala pa naman silang findings na ipapasa na sa plenaryo at pagbubutuhan na ang pagpapa-impeach kay Sara Duterte. Nagtatrial na sila. Hindi na to hearing Kaya pinuna ng mga abogado. Lalo na ito si Attorney Beng Guanzon, dating commissioner ito sa Commission on Elections, dating commissioner din ito sa Commission on Audit. Sabi niya, saan at anong parte ng konstitusyon ng Pilipinas may nilalabag ang Vice President kung ito ay hindi dumalo sa inyong mga pagpapatawag na sarswela at kalokohan na uri ng hearing-hearing na parang kinonvert nyo na sa publicity or trial by publicity and propaganda. Wala, hindi makasite, no? Hindi makapagpaliwanag si Luistro kung ano ang partikular na provision sa saligang batas na nilabag ni Sara Duterte, no, sa hindi niya pagdalo doon sa supposedly trap ambush. Pag sinabi pong trap ambush, pagpasok ni Sara Duterte doon, babanata nila
ng mga black propaganda, pang-iipit, pangbabastos, at talagang dudumugin ng mga katarantaduhan na parang fishing expedition na ikaw ang inaakusa, pero ikaw ang mag-produce ng ebidensya para hindi ka guilty. No? Baliktad. Kung sino nag-aakusa, yun ang magdala ng ebidensya. At kung sino ang nag-iimbestiga, yun lang ang titingnan mo kung may batayan at mayroong tamang basihan upang suportahan ang aligasyon ng reklamo, at kung wala, i-dismiss mo. O bakit nyo i-trap ambush si Sara Duterte sa House of Representatives para lumabas na siya ay may kasalanan, siya ang mag-produce ng mga bagay na dapat magdidiin sa kanya? Kalokohan. Ano kayo, ilo? Kaya tama yon na ang reply ng Vice President Sara Duterte, according sa mga matitinong abogado at mga nag-o-observe ng ganitong kalakaran ng pang-aabuso sa House of Representatives, ay nagpadala lamang ng reply ad cotellam. Ibig sabihin po, with reservation to recognize jurisdiction and later on question kung ang proseso ba at ang mga ginawa sa Committee on Justice at sa Kongreso ay tumutugma sa mga elemento ng due process, equal protection of law, question of jurisdiction, which are justiciable issues that can be raised later sa Supreme Court muli. Ayun, yun pong ibig sabihin ng ad cotellam. May pag-iingat na pagpapadala ng reply at hindi pinayagan ni Vice President Sara Duterte na ma-ambush ang kanyang sarili upang siya po ay gawing biktima ng panlalapa at pandudumog at pambabalahura na gagawin sa kanya nitong kagaya ni Luistro, ni Ridon, at nitong Joel Chihuahua at mga tauhan, mga attack crocodiles ni Romualdez at ni Marcos na nakahandang sakmalin si Vice President Sara Duterte dyan sa Kongreso. So ano ngayon ang may sasagot ni Luistro dito sa challenge sa kanya? Sige, cite the specific and particular provisions ng konstitusyon na si Vice President Sara Duterte ay mayroong nilabag o binaliwala dahil lamang hindi siya personally nag-appear sa inyong mini trial at converted into trial by publicity and propaganda na ginagawa nyo ngayon dyan sa Committee on Justice nyo sa tinatawag ninyong hearing on the impeachment proceedings against the Vice President. No? Natameme si Luistro. Walang maisagot, mga kababayan. Kasi bulok at walang katotohanan ang kanyang mga pahayag at ang kanyang mga posisyon ay pangbabaluktot sa proseso. This is outright and brazen disregard of due process and outright and absolute twisting. No? Tinotorse nila at binabaluktot ang proseso ng due process at equal protection of law para ipilit ang kanilang fishing expedition for evidence. Ibig sabihin, walang ebidensya, walang mga batayang material, at hindi ma-establish ang tinatawag na ultimate facts. Pag sinabing ultimate facts, according kay Attorney Respicio at Attorney Topacio, ito ay ano yung mga specific at partikular na akusasyon at aligasyon na may kaakibat na panimulang ebidensya na pwedeng pagsimulan ng paglilitis. Wala! Salen. Ano, mayroon ba siyang property na nakita nyo? May 3 building na ito ay rehistrado sa kanyang pangalan, sa kanyang asawa, sa kanyang tatay, at ginagamit ito na dami nila sa Makati. Mayroon ba ganon? At ito ay hindi reflected sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Wala! So si Sara Duterte pa ang magtuturo. Ayun, hindi ko na-include sa SALN ko. May piggery pala ako dyan sa likod ng Ayala Forbes. Di ba, mga kababayan? That is what we call fishing expedition. Ibig sabihin po, naghahanap ka ng isusuporta sa iyong aligasyon at akusasyon at ikaw ay kailangan mong kunin ito kaya gusto mong hilain
at mag-appear si Sara Duterte para pigain nyo siya. Would that be fair? No! That is an outright violation of equal protection of law and the observance of due process. Na yan ay pinuna ng Korte Suprema sa kanilang naunang binaluktot at nagbunga ng panunuhol nila sa tag-bilyon-bilyon na mga proyekto na kinonvert to cash noong nakaraang taon na diskarte nila sa impeachment attacks versus the Vice President. At ang kinatunguhan lang, basurahan, ibinasura ng Korte Suprema. At inuulit ngayon, dahil kay Speaker, may maleta tayo. At dahil may warrant of arrest sa kasong rape ang asawa ko, itinago ko. Walang kahihiyan na idiniklara yan ni Luistro. Kaya dapat siguro, isuspend mo na itong bar practice, no? O yung pag-practice niya sa abogasiya ni Luistro dahil pag umasta at mag-isip, hindi pang abogado, kundi pang barumbado. Tama, di ba? Barumbado dahil kung abogado ka, you should understand the basic element of law is to promote justice, not to distort and abuse the law in order to attack and demolish the integrity or demean, pababain mo ang pagkatao ng isang tao. Ang purpose ng batas, kung bakit ka nag-aral ng batas bilang maging abogado at maging officer of court at ikaw ay tagapag-facilitate sa tamang pag-iral ng batas bilang abogado ay hindi para mang-abuso. You do not use the law to abuse people and abuse people's rights. Mali po yan at yan ay hindi gawaing pang-abogado. Pang-barumbado po yan, mga kababayan. Yan ang tamang description. Dahil kay Speaker, may maleta tayo, malitagang member, Luistro. Ayun, wala siyang ma-cite, ano? At sabi nga ni Attorney Binguanzon at ng ilan pang mga matitinong abogado, matitinong mag-isip, na along the way, nagbubuo ng panibagong rules sa committee at sa Kongreso si Luistro. And yan ang tinatawag na lagpas at abuso sa kapangyarihan. Hindi pwede yan at dapat itong, sa bagay, what would you expect kay Budget D? Yung tinaguriang Speaker of the House, pero sa actual at real situation, anino at tuta lang ni Marcos at ni Romualdez. Itong si Budget D, mga kababayan. So wala, pwede niyang sitahin to eh. Anong ginagawa nyo sa Committee on Justice na yan? Mga kalukuhan ang ginagawa nyo. Napapahiya tayo sa mamamayan at malamang ay tayo na naman lalatiguhin ng Korte Suprema dahil nilalabag natin ang mga batas at proseso na dapat ay ating nirerespeto. To promote justice, fairness, and objectivity on the basis of law, on the basis of truth, not on the purpose of political demolition job, which yan ang ginagawa nito ni Luistro. Okay? Isa pang tarantado at kulokoy, itong si Attorney Tere Ridon. Dapat tanggalan na rin po ito ng pangalan na attorney sa kanyang katawagan. Hindi na dapat ito siya tawaging attorney eh. Sinipa na ito dati ni Digong, Tatay Digong Duterte, nung ito ay naging pinuno ng Presidential Commission for the Urban Poor, PCUP. Dahil travel ng travel ang kulukoy, no? Nag-jet setter at marami pa siyang mga kabulastugan na nagpapakita hindi para sa maralitang tagalungsod at mga mahihirap na mamamayan ang kanyang tungkulin na ginagampanan para lamang sa kanyang pansarili. Kaya sinipa ni Pangulong Duterte ito. Dati itong komunistang teroristang duwag na sinipa rin ito sa pinaalis sa CPP, NPA, NDF, no? Itong si Tere Redon. Mga kababayan, bata-bata ito ng mga politiko sa Bicol at bata-bata na rin ni Martin Tambaluslos kagaya ni Luistro. Sabi niya, ipasabi na natin ang mga abogado at ang law firm na gumawa at tumulong maiplastar ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Ano mga ginawa nila? Anong dokumento ang kanilang pinagbatayan nito? Aba, nilecturan tuloy siya. Nasermonan siya ni Rufus Rodriguez. Naging Dean of College of Law ito dati bago maging kongresista at magaling din itong abogado, sabi sa kanya ni Attorney
Rufus or ni Congressman Rufus Rodriguez. Saan mo nakuha yung rules na yan? Wala yan sa ating rules. Wala din yan sa rules of court. And hindi pwede gawin yan dahil under the canon of professional and ethical conduct among lawyers, there is always the doctrine observed by all legal practitioners, including the court, including the Supreme Court, itong tinatawag na lawyer-client privilege, na hindi mo pwedeng i-divulge at hindi ka pwedeng obligahin at pwersahin na i-discuss mo ang kaso ng kliyente mo at ang mga nilalaman ng kaso o ng anumang legal services that you have provided to your client. At ito ay universally applied to all lawyers and law firms. O, natameme si Koke, no? Parang mukhang iti, no? Parang si Asidre na bloated sa sobrang tabang-taba, no? Sa benepisyo at mga pundong nalulunok nila mula dyan sa House of Representatives. Hindi siya makasagot kay Congressman Rufus Rodriguez, itong yung tirador ni Tambaloslos, no? Nakasama ni Luistro at ni Joel Chihuahua dyan sa Committee on Justice, kung anong rules ang pinagbatayan niya. Kasi gusto niyang ipatawag ang mga abogado at ang law firm na gumawa daw ng SALN o tumulong sa pagsasaayos ng mga dokumento ni Vice President Sara Duterte. Ikaw muna maglabas ng SALN mo. At ano po ang mga transaksyon mo? Tinuturo din po ito, sangkot ito si Terry Ridon sa mga insertions, sabi ni Congressman Leandro Leveste. O hindi, ikaw ang magpaliwanag bago ka magmagaling, na hindi ka naman magaling, kulukoy ka. Mga kababayan, natutuwa tayo at nagagalit. Natutuwa tayo dahil na ang taong bayan ay nai-educate. Ang taong bayan ay nagiging mulat palalo at nauunawaan nila kung gaano abusuhin at bastusin ang kapangyarihan at ang mga tamang proseso ng batas. Masunod lamang ang pagkagahaman at ambisyon ni Romualdez na siya ay magiging presidente. Asa ka pa. Sinabi din kasi ng boss nila, ni Terry Ridon at ni Luistro, na si Martin Tambaloslos, na bagsak na daw ang kredibilidad ni Vice President Sara Duterte. Mukhang hinugot sa Smoky Mountain ang kanyang teorya na yan, at siya ay negative 60. Kung si Marcos negative 9, negative 14, negative 15 at negative 27, si Martin Tambaloslos negative 60. Mga kababayan, si Sara Duterte continuing to be strong sa kanyang performance in all surveys. Most trusted, at siya pa rin po ang kinikilalang tamang leader para sa mga Pilipino. Kung sakali mang magpapalit ng leader. Trust and approval rating ni Sara Duterte consistently high. Samantalang sasabihin ni Tambaloslos na kumuha siya ng isang siguro PR operator niya, yung publicity and gimmick operator niya, at naghugot ng tsorya sa Smoky Mountain sa basurahan. Sarado na po ang Smoky Mountain. Matagal na. At pinaniwala niya ang sarili niya na bagsak na daw ang ratings, ang popularity, at ang pagtanggap ng mga taong bayan kay Sara Duterte. In your dreams, Martin Tambaloslos. Kung si Attorney Bingwanson, Martin Luther King. Hari ng mandarambong talaga, no? Kung si Attorney Bingwanson pa ang magtawag dito kay Martin Tambalulong. Tambaloslos na lulong pa. Grabe, Yan ang boss ni Luistro. Yan ang boss ni Ridon at nila Joel Chihuahua at nila Abante. Kaya naman, suplak, botata at supalpal si Terry Ridon dito sa Kongreso. Dahil pag ginawa niya yon, lahat ng law firms talagang malamang ay dudumugin ito ng petisyon sa Korte Suprema. Ano ito? Ang Kongreso ay nagkaroon na ng kahariang sarili at gagamitin nila ang kunwa-kunwarian nilang hearing
at ang proseso sa Kongreso at rules nila ay mangingibabaw sa mga umiral na batas like Bank Secrecy Law, the Lawyer-Client Privilege Communication Doctrine, at iba pang kabuloktutan just because they want to make the grand fishing expedition of evidence against the Vice President dahil wala silang hawak. Gagawin na nila ang pang-aabuso at kahambugan sa poder at pangbabaloktot sa proseso at batas. Aba, maraming law firm ang magre-react dyan, mga kababayan. At pati ang Korte Suprema ay mapipilitan dito na sabihin, itigil nyo na yan at binabastos at binabalahura nyo ang batas. We will not be surprised na in the next days to come, sa Korte Suprema ito hahantong. Itong kagaguhan at katarantaduhan ni Lalo Istro at ng mga bata-bata at tauhan na mga attack crocodiles ni Romualdez at ni Marcos. Hindi nila gagawin yan kung walang kompas at walang utos mula kay Martin Tambaloslos at hindi rin kinukonsente at pinapaprotektahan ni Marcos na ituloy nyo lang yan. Kasi that is an act of Congress, katarantaduhan. The act of Congress must be lawful, legal, objective, fair, not abusive, not oppressive, not tyrannical, and not distorting the law. Yan po dapat ang tama. Hindi kumo political ang nature ng impeachment operations and processes ay hindi mo na i-observe ang tamang legal processes. The legal procedures and the legal doctrines provide the foundation and the guidance kung paano umusad ng tama at patas at makatarungan ang paggamit ng impeachment mechanism. Hindi magiging makatarungan, makatotohanan at nasa tamang direksyon at tamang batayang patas at para sa katarungan ang isang impeachment process kung hindi ito marunong tumayo at kumilala sa proseso ng batas. Which yan ang kabaliktaran na nangyayari dyan ngayon. Hindi kinikilala ang batas, ititwist ang Bank Secrecy Law, babaloktutin ang proseso ng due process, ibabaliwala ang equal protection of law, at pati ang mga privileged communications for lawyers and their clients ay gagamitin pa rin po ito na babaktutin nila at ito ay pipilit-pitin para lamang makapagpiga ng ebidensyang may ginawang mali si Vice President Sara Duterte dahil wala silang hawak na ebidensya. Ganyan po ang nakikita ng taong bayan dyan ngayon sa House of Tambaloslos. Kayo na po ang humusga. Saan ito hahantong? But we are very sure, mulat at nagmamatyag, nag-aaral at gumagawa ng paninindigan ang mamamayang Pilipino. At sigurado tayo, hindi yan pumapabor sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan at mga paglapastangan sa batas at proseso at ang paggamit ng kapangyarihan upang ito ay maging laro at instrumento sa maruming politika ni Marcos at ni Tambaloslos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, panunood at pakikinig. We deeply appreciate. Huwag nating kalimutan palagi, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Muli, maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric.